Francisco. He is a graduate of Bachelor of Science in Mechanical Engineering in 1981 to 1986. He has a master's in Business Administration from the Philippine Christian University 1998 to 2000. He's a registered or licensed mechanical engineer. He's a community relations present. He's the council for mechanical engineers. He's a principal. And welcome, Sir Engineer Jun. Welcome po. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you po. Okay. Thank you for we have inviting now me. our co-host, none other, Nakadugo mo, who is also a graduate of nuclear physics in the Mapua Institute of Technology. He is a world-renowned assessor in safety and lead. And he's one of our co-hosts here at All About Safety, none other than Professor, Scientist, Nuclear Physicist, Carmelito Kat Tatlonghari. Good afternoon to you, Kat. Hello, good afternoon. Good afternoon, Jay. Good afternoon, June. Yes. At ano po si Sir? Ex-NPC po kayo, Sir. Tama? Ex-Napocor? Oo. Yes. Nasa Corplan ako dati. Yeah. Nasa Napocor po ako, Sir. Napocor. Hindi tayo nag-abot yata. Oo. Nagtrabaho rin ako sa PAD. Sa Public Affairs Department. Okay po. Ano year po kayo nag-retire sa NPC, Sir? Anong year kayo nag-retire? 1998. 98. Nag-abot tayo. 95 po ako dumating. Pero doon po ako sa Maintenance Engineering Center. Saka parehas kayo Mapua eh. Parehas Mapua. We have something in common, Sir. So, simulan na natin. Without further ado, ang ating topic is emergency preparedness. I'll fire the first shot, Kat, and then ikaw, mamaya meron pa siya mga slides kasi. Okay, Engineer. Do you think the Filipinos, especially here living in Metro Manila, are prepared for the big one, or I should say the big one, the big earthquake? Dito ka na lumabas. Few years back, pina-attend po ako sa Camp Aguinaldo with other government agencies, other LGUs, at tinignan po namin kung prepared ang Metro Manila or Luzon for that matter, pero hindi po prepared. Kaya dapat lawakan natin ang info dissemination ng emergency preparedness. Yung pagdating ng big one, sinasabi ng PHIVOLCS na hinug na raw. At 7.2 magnitude yun. Kaya dapat mag-ingat tayo. Gawin nating handa yung mga bahay natin, mga buildings. Kami sa head office po, lilipat na kami. Kasi hindi daw kaya ng aming building yung 7.2 magnitude. Kaya lilipat kami, magpapatayo kami sa UP ng bagong building doon. Kaya dapat checkin nyo yung mga bahay nyo, lalo na kung malapit po kayo sa fault line. Paki-check mabuti at maging prepared po tayo. Kaya ako, talagang pag na-invite po kayo, inaano ko ang aking topic on emergency preparedness, earthquake preparedness, para alam po ng lahat. Hindi po alam ng mga kababayan natin na malapit na yung big one at handa ba tayo sa mangyayari. At baka tayo, yung isang kaibigan ko, bumili ng isang townhouse sa Pasig. Sabi ko, malapit to sa fault line. Oo nga, nung nabili ko, tsaka ko na lang, malapit to sa fault line. Ang dami nagpapatay ng condominium, high-rise building sa Taguig, sa BGC. Nandiyan po ang fault line sa Taguig, dumadaan dyan. Ewan ko, ang dami mga high-rise building dyan, pati po dito sa MOA, sa SMX. Few years back, nag-present po ako sa PSME, Philippine Society of Mechanical Engineers National Convention ng Earthquake Preparedness. At sinabi ko, anytime, pag dumating ang big one, pwede tayong lumubog dito sa MOA. Nagulat sila, tatakot sila. Hindi po kaya. Pag dumating ang mga tsunami na yan, dapat inform natin ang mga kababayan natin na maging handa tayo sa pagdating ng big one. Yun po, sir. Kaya dapat i-ano natin ang public. Pagdating ang big one. Yan lang lagi sinasabi ng PHIVOLCS. It's the time of June,
Yes po. June, that's Yes po, quite sir. a pity. Kat, di ba? Kaya ang Bataan Nuclear Plant was never open kasi there is this thing, chismis or whatever na sinabi, yung Bataan Nuclear Plant is prone to tsunamis since the very big one will be coming in the near future. Kasi Yes hindi po. naman natin alam yan. Para bang pagnanaka, we do not know when. Tama po yan. Hindi po natin alam kailan darating yan. Hindi katulad ng mga typhoon, storm. Nakikita natin kung papalapit na. Yan, magugulat na lang tayo. Kaya po hindi in-operate. Natatakot sila at baka nga daw abutin yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero I think safe naman yon. Kaya lang madami nga natatakot kung ano man mangyari. Kung dumating yung malakas na lindol. Yun po. Di ba? Yung yung Mount Pinatubo nga. Ang tagal na dormant, bigla na lang pumutok noong I think that's 1991, di ba? Nagulat na lang tayo, ang tagal dormant noon. Kaya maging maging handa po tayo sa mga ganyan. Yun po, sinasabi nila, Palawan, walang fault line. Pero na-assign po ako sa Palawan, sa isang isla. Ang dami pong volcanic rocks sa isla na Agutaya, Palawan. Kaya sabi ko, wala kayong fault line dito, pero ang daming bulkan pala. Oh, remember this, pag meron pong hot spring, meron pong bulkan dyan. Tandaan po natin, may mga hot spring po sa Coron, sa Puerto Princesa, may hot spring, kaya may bulkan dyan. Sa Calbayog City nga po, na-assign ako dyan sa Calbayog Meron pong hot spring, maliit na hot spring. Sabi ko, may bulkan dyan. I was assigned in Agutaya, Palawan for 6 months, 2021. Wala pong uwian yun. Doon ako inabutan ng pandemic. Ang dami pong volcanic rocks, pati sa Cuyo, Palawan. Hindi nila alam. Since time pa raw ng mga grandparents nila yon, ancestors. Kaya sabi ko, may vulkan ho dito. Hindi natin alam. Baka nasa dagat yung vulkan. Anytime, biglang sumabog. Biglang pumutok. Kaya mag-ingat tayo. Kaya sinabi ko sa mga taga Palawan, walang fault line, pero may vulkan kayo. Remember, nanggagaling po sa tectonic at volcanic eruption ang earthquake. Kaya tandaan po natin yan. Salamat po. Nawala yata, Sir Jay. Sir Kat, di po ba? Naririnig mo ako? Yes po, narinig ko po kayo, sir. Okay, thank you. Ang sa nuclear, yung evacuation, yan ang pinaghahandaan in case of emergency. Dapat may evacuation plan ang nuclear plant. Yan ang dapat pinaghahandaan natin. Ngunit yung sinasabi mong tsunami, hindi maaabot ang PNPP ng tsunami. Ang taas-taas niyan. Hindi siguro, hindi siya maaabot. Dahil nasa and then yung sa mga may malapit na volcano doon, yung Mount Native. Yes, Mount Native. Ngunit dormant. Mount Native is dormant. Pero hindi natin alam, baka biglang pumutok yun. Di ba? Kaya ang dami mo nag-oppose na i-operate. Yes po. Ngunit meron naman na safeguards. For example, yung how much acceleration of gravity ang pwedeng i-withstand ng PNPP. It was made in such a way na kahit mag-erupt ang Mount Native, hindi siya ma-apektuhan. Palagay ko, naglagay naman ng mga safety measures sa BNPP. Nung na-assign po ako sa safety, nag-acting po ang corporate safety officer ng National Power. Sinamahan po namin doon yung mga congressman and mga para titingnan ko i-operate. Ino-oppose nila. Pero hindi naman naintindihan ng ibang mga taga-Bataan. Paano daw yung mga smoke noon? Sabing ganun. I think safe namang i-operate. Di ba? Kasama kayo nag-ano noon, di ba sir? Nag-study ng BNPP. I think safe i-operate. Way back then, kasama po ba kayo ang kwan yan, kung meron mga hazards, in order
to avert or will not see the impacts of the hazards. Yes po. Palagay ko naman, safe naman yan. The Siyempre, technology nag-aaral pa kayo sa exists, for Westinghouse, sa West. example, in terms of earthquake or volcanic eruption na ma-withstand ito ng isang nuclear plant. The technology exists that. And then in the design and construction, kino-consider yan. Aha. Palagay ko naman safe po yun, di ba? Yes, palagay ko naman safe po yun dahil sa Westinghouse pa kayo nag-training di ba? Well, ang ano natin, itong big one na hindi natin alam kung kailan darating pero sabi nga ng T-Box handang-handa na, ready na. Every 400 years daw yan na nagkaroon na tayong matinding paglindol ng araw. Kaya dapat maganda po tayo. Katulad ng California, di ba? May mahaba din silang doon, fault line. Di po ba? Yung San Andreas. Tayo meron din 100 kilometers. Po. So, ang kwan niyan, for example, sa California, meron ding nuclear power plants. Nandyan yung San Onofre, nandyan yung Diablo Canyon, na it was made in particular na ma-withstand yung California earthquake, pati yung wildfire. Ngayon, ang problema nila doon, may wildfire. Hanggang ngayon, hindi nila yung wildfire sa California. Di po ba? Sa LA. So, yun po. Ang dapat lang talaga NPC is concerned. Yeah, but as far as NPC is concerned, di ba ikaw under SPAG? Ano bang ibig sabihin ng SPAG? Strategic or small? Small Power Utilities Group po. Pero ngayon under OSBP po ako sa Senior Vice President kay Attorney Melchor Dulme. Sa kanya po. Akala ko under ka ni Rene. Ay hindi po. Dati po kay Sir Rene Baruela. Dati po. Ngayon po sa OSBP. Yun po. Napunta po ako sa safety, sa project, and then binalik po kami ngayon uli sa OSBP po kami. Yun po. So, anong mga emergency na procedure ang ginagawa mo with respect sa mga power plants ng NPC? Kasi sa pagkaalam ko, mga small power utilities na lang ang hawak ng SPC. Kasama yung Agos saka yung Pulangi na hydro plants. Dati po, kasama po ako kasama po akong gumawa ng mga safety contingency manuals, oil spill contingency manuals na NPC. Kasama po ako. So sabi ko nga, nung binabalik ako dito, we have to update those manuals. Dapat ma-update. At dati po, nung nag-acting corporate safety officer po ako po yung pumalit kay Sir Joel Elio, na corporate safety officer. Talagang in-inspect namin yung mga planta po, malalaking planta noon, yung mga Kalaka, Macban, Angat. Yun po. In-inspect po namin yan. Ang ginawa ko, yung mga safety officers ng Luzon, i-inspect ang Visayas, yung Visayas sa Mindanao, Mindanao sa Luzon. Inaayos po namin yan. Pati po yung mga fire drill, earthquake drill sa head office. Inaayos po namin yan. Dati walang pinagtatawa nila dati sa head office. Noong 1990, sabi ko, ano ginawa nyo nung lumindol, yung 1990 earthquake? Sabi nila, naglabasan daw mga tao, tag-iyakan. Well, napaayos po namin yung emergency response team sa head office. I'm very proud to say that. Napaayos po namin. Kaya, alam na ho ng mga taga-head office. And then, nagbigay po kami ng seminar on fire safety, earthquake preparedness, ilang batches sa head office. Ngayon, paano kung i-suggest ulit na magbigay ng gano'n? Okay? Parang nawala ko si Sir J. Nawala si Sir J. Oo nga Alam mo, may problema siya sa kanyang internet connection. Okay. Ano ba location? Alam ko, June. Active ka sa PSME. Active po ako sa PSME. Yes po. Ako po yung dating chairman ng Safety Technical Division. Safety Engineering Health Technical Division. Ako po yung dating chairman for 3 years. Bumaba na po ako. Iba na po ang chairman. Si Sir Ferdy Agtarap. Shout out sa aking classmate. At kanina, nag-meeting po kami kanina, 10 o'clock. Nagko-conduct po kami ng mga boss course with CPD points. I-shout out ko daw sila. So, shout out sa mga kasama ko. Nag-meeting pa kami kanina 10 to 11.
10 o'clock to 11 ng umaga. Sabi ko, pabira kayo. Magpapabelo pa ako para dahil meron ka ako interview mamayang hapon, magpapabelo ko. Hindi na ako nagpagpabelo. Belo, baka naman. You know? Kasi dati, pag nag-convention, ang sinasabit ko, puro safety, earthquake preparedness, mechanical engineer, a safety engineer, gano'n mga sinasabit ko. Kaya po ako nakilala sa Philippine Society of Mechanical Engineers. Meron kami doon technical division, safety. Yun po. So, pati sa SOPI, Safety Organization of the Philippines. Yun po. Yun po, sir. Yun nga ang sabi sa akin ni Nani Rojas na active ka sa PSME. Very active ka daw. Si President Rojas. Nakita kami one convention, may presentation siya. Yun po. Ang isa pa kasi na hinggil sa nuclear, baka matutulungan mo kami ni Jay na mag-organize tayo ng isang event o isang seminar hinggil sa nuclear. Pwedeng i-present mo doon yung emergency na preparedness saka yung evacuation plans ng mga nuclear plants. Sige po, no problem po. Available, available naman yan. Sasabihin ko kay Nani yun. Ilang batches po dati sa Bagak, nagpa-training po ako doon ng fire safety, tapos emergency preparedness, disaster management. Dati po, ako lagi ang nag-attend na seminar doon sa Bagak, training center ng NPC, di po ba? Nung dumaon, ako na po bibigyan ng lecture doon sa Bagak. Yun po. Meron din sila doon water safety, yung Coast Guard. Meron po, water safety. Meron po. Kasi ginamit nila yung swimming pool Swimming pool. Alam ko na gano'n din yung Coast Guard. Doon din nagja-jungle training warfare. Ang military. Yes po. Yung Bagak Training Center. Yun po. Yun. Balak namin magpunta doon inform kita kung kailan kami pupunta doon. Yung dating mga plant operating personnel ng PNPP. I think na next month yung schedule namin. But ang kinakailangan talaga natin dito yung public involvement. Kasi bago ako umalis dyan, nagawa tayo ng programa, yung CESREP. Ewan ko kung nakasama mo si Roy Pahe. Nakasama ko si Roy Pahe. Nakasama ko Roy Pahe. I think nag-retire po siya last year or 2 years ago. Roy Pahe. Nakasama ko po yun. Bago ako nag-retire, naggawa kami ng yung corporate social responsibility and environmental stewardship. Ang ibig sabihin nito yung public involvement. Hindi lang yung public na consultation. Ang ibig sabihin ng public involvement, actual or real participation of the various stakeholders in the decision-making process of NPC. Napakahalaga yan, especially yung sa evacuation plan na kasama sila doon. Kasi sila ang players rito Kaya in preparation for the operation of a nuclear plant, kinakailangan natin na isang procedures or plano with respect to evacuation. Nung una nagawa na kami ng drill dyan iba kasi yung radiological emergency baka nagkukulang pa tayo dyan. Yes po. In anticipation of this, kahit yung conventional nuclear plants o yung small modular reactor, kinakailangan natin ng emergency preparedness. For example, saan mo dadalhin yung mga tao na na-expose sa radiation o sa radioactive materials. And then kahit walang nuclear plant, may possibility din tayo
very hot spot itong South China Sea, itong West Philippine Sea, in case of a nuclear attack. So how do we pop up with the radiological emergency? Handa na ba dyan ang Department of National Defense in case of that? So yun dapat paghandaan natin kasi in the future, hindi naman conventional warfare eh. Meron diyang nuclear warfare. Ganon. Nuclear warfare. Dapat paghandaan natin. Baka yun ang sa atin ng ibang bansa. Wala tayong laban. Wala tayong alam. Diba? Kaya ako, ino-offer ko sa LGU dito sa amin. Eh. Yes po. O yung mga yung terrorist din, so pwede silang maglagay ng mga high-intensity radioactive material sa isang crowded places. Kunyari, may mga events. Itong ikinatatakot nila doon sa noong New Year's sa Times Square kasi ang daming tao. What kung may terrorist doon na maglagay ng very highly active na radioactive materials? Yung ginagamit natin sa non-destructive testing. Kaya dapat we must be prepared not only for conventional emergency, but also yung ma-anticipate natin yung mga non-conventional like radiological attacks. Yes po. Dapat paghandaan natin yung mga ganyan. Dapat maging active ho lahat. Kasi ngayon, mahigpit ang dole sa mga ganyan, di ba? Dapat lahat merong mandatory occupation safety and health, yung mga safety officers, mga safety signage, ang daming hindi nagko-comply. Ang daming hindi nagko-comply. Kaya dapat maging strict po ang dole sa mga ganyan. In terms of SPAG, puro diesel ba ang ating hawak or meron ba tayong solar farm or wind farm sa SPAG? May mga solar na po ngayon. Sa Minuyan po, may solar doon. Nung umalis po ako sa Samar Leyte projects, meron po akong mga iniwan na ongoing. Katulad sa Island of Maripipi in Biliran, meron pong ginagawa doon na solar hybrid. Tapos marami pang coming. Kasi nga, mahal na rin ang diesel. Kaya sabi ng DOE, magtayo kami ng mga solar. So maraming solar. Sa Samar po, Calbayog City and Catbalogan, magkakaroon po dyan ng 1 megawatt solar. Ayun na po, Sir Jay, nakabalik na. Sir Jay? Sir Jay? Nawala ka. Kayo, Sir Jay. Nawala po kayo. Pati si Sir Isko, Kuya Isko. Andiyan, nakabalik na. Sir Jay, nawala po kayo. Wala kang audio, Jay. Sir Jay? Hello, Kat? Yes po, Sir Jay. Nagdidinig na ako, Kat? We can hear you. Wala na naman yung internet dito kasi sa bahay eh. So more or less we left with the Engineer June na nandito sa the big one, di ba? That's all we had. And nandiyan na rin si Brad Pitt, si Isko Salvador. Kaya lang walang video eh. Brad Pitt, lagyan mo nga ako ng video. Anong location nyo, Sir Jay? Anong location nyo? May internet sa lugar nyo? Ano po location nyo, Sir Jay? Hello? Sa Cavite ka ba, Jay? Ano? Sa Dasmariñas. Saan daw yung location internet mo? ko dito eh. Nandito nga si Marvin, ang aking IT support natin eh. Ano mo nga, ano? Okay? Si Herman Salvador, si Brad Pitt. Nadidinig na ba ako? Yes po, nadidinig po kayo namin. Nadidinig po namin kayo. Alright, okay. So, we just came back on air
our topic is emergency preparedness for the big one. And yun nga yung sinasabi ko kanina, no, yung maraming nade-delay dyan dahil kasi nga we are in the ring of fire. Pero there are two things dyan eh. Tayong mga nasa safety, we should never really be hindi tayo lagi dapat na complacent na baliwalay natin kasi the probability is there and the possibility is there, di ba? Pero sabi mo nga, ano ba, let's say you in national power, you mentioned kanina you're transferring offices already to UP. Tama ba, Engineer John? I'm sorry, sir? Yung? Sabi mo kasi transfer na, nilipat ng national power to UP because of nasa fault line ng Napocor. Hindi naman po nasa fault line, pero ano na po yung building? Hindi na raw safe, baka hindi makayanan ng big one. Kaya sabi po ni President Nani na we might as well lumipat na. Binigyan naman kami ng UP doon na maliit na kaprasong lote, pagtatayuan pa ng building, kaya magre-rent muna kami sa Centris. For I think 2 years initially, magre-rent muna po kami. Maglilipat po kami, I think February or March this year sa Centris. At hindi namin alam dahil ano na raw yung building. Hindi daw matibay. So ilang years na rin yung building na isang structural engineer na hindi na siya ang yung soundness niya hindi na maganda, Engineer John. Yun daw po, yun ang balita ko kasi galing po ako sa project eh. Ngayon lang po ako pinabalik ng December. 3 years po ako sa Calbayog City, Western Samar. Hawak ko yung Samar Leyte projects. So, yun ang nadinig ko na hindi na raw safe yung head office building. So, dapat maghanda tayo. Lalo sa Manila, ang dami ng condemned buildings dyan. Di po ba? Yes. So, but remember that the NPC building is an iconic building yan. Yes. It was designed by a national artist. Yes, ang kanyan, ang inspiration niyan yung sa Igorot House eh. You can see. Yes, po. Sinong national artist yung Kat? Kat, sinong national artist yung nag-design ng building na yan? Si Luxin. Si Luxin. So more or less, ano? Kaya, I think hindi ba kaya i-retrofit yan? Kat, yun. Nasa engineering and architecture ka, marami ka dyan, nasa ganyan. Hindi na ba po pwedeng i-retrofit yan? Na pwede yung renovation dyan. With regards to his structural stability. The same that we did sa Insular Life Building, yung nasa Makati, at the corner of Ayala and Paseo de Rojas. That is also designed by a national artist. But we were able to retrofit it, renovate it, and then it was granted a LEED Gold certification for its major renovation. So kaya yung lagyan lang ng mga carbon fiber, yung mga poste dyan, ganon. Kaya yun eh. Wow. No? And then, ang akala ko doon sa San Jose del Monte, maglilipat ang NPC o SPAC. Sa Minuyan. Meron po kami office sa Minuyan, San Jose del Monte. Meron po mga nag-opisina doon. Mga taga-SPAC nandun. Dati po kasi iniisip na magkakahiwa-hiwalay. So, I've heard sa UP nga raw po magpapatuyo ng bagong building. Bago. Kasi nga, kung dito sa head office, malaki daw po ang magagastos. That's what I've heard. I don't know the exact figures. So, pati yung NGCP, saka yung lumipat ako. Yung NGCP magta-transfer din. Magta-transfer. Dapat to, ERC. ERC magpapatayo doon sa tennis court eh. Hindi na natuloy. Yung ERC doon din dapat magpapatayo kasi nagre-rent lang, I think, ang ERC sa Ortigas. So, naghahanda na rin po kami dahil baka mamaya doon kami abutan ng big wall, lumubog kami doon sa head office.
Very, very alarming yan, no, location. sabi mo, Engineer John, at saka Kat, no? Pero bago tayo magpatuloy, it's ganap ng 1:34 in the afternoon, ha? And this All About Safety program is brought to you by JLA Project International Inc.'s experienced riggers, moving, creating contractors, and civil works contractors. So, back again sa radar program. So, may tanong ulit ako, Kat, and then you follow it up on this line, ha? Do you think that global warming is one of the reasons why is it yung ganyan nangyayari? It's happening right now, yung prepare the big one. Is it because of the global warming situation, yung mga ginagawa natin, that we're destroying our planet? Engineer John? Yes. Yes po. As you can see, ang mga typhoon ngayon, grabe, nung araw, kung natatandaan nyo nung kapanahonan ni Sir Kat, hanggang signal number 3 lang. Ngayon hanggang 4 and 5. Tama po ba? Mga super typhoon ang dumarating ngayon. Di ba? Remember, teka, nasan ba yung slide ko? Napaka-grabe ho ng nangyayari ngayon. Isipin nyo, yung disyerto ngayon nag-i-snow. Di ba? Ang disyerto nag-i-snow, tapos dun sa lugar na may snow, wala namang snow ngayon. Di po ba? Ang Typhoon Ondoy in 2001, remember, 2009, Typhoon Ondoy, 400 mm of rainfall. Hindi ko makalimutan, that Saturday, yung araw na yon, tumataas ang tubig. Nasa ibaba kami dito, may parang basement po ako dito eh. Nakita kong tumaas ang tubig. 2009, ang anak ko from UST, naglakad mula Monumento hanggang Ubandot. Taga Ubando, Bulacan po ako. Kami dito sa Ubando, Bulacan, sanay kami sa baha. Kahit wala pong bagyo, high tide, bumabagyo po dito, baha po dito. Typhoon Yolanda, 2013, 400 millimeters ang ulan. Ang Typhoon Ondoy, yung ulan ng isang buwan, inulan po ng isang araw. Pang isang buwan yan, inulan isang araw. At last year lang po, Tropical Storm Christine, 528.5 millimeters na ulan. October 24, that's October 24, nasa Calbayog City, Western Samar po ako. Napakalakas na ulan. Mas higit pa ang binuhos ni Christine kaysa kay Ondoy. Isipin nyo, yung rainfall ng Ondoy 2009. At rainfall ng 2012, Habagat. Nasa UST po kami, nakakonfine ng asawa ko sa UST, nakita ko po naging dagat ang UST. Isipin nyo yung nangyayari yan sa global warming. Wow. Maniniwala na ako kasi you have a series of facts, no? It is not just yon malakas ang ulan. You have a scientific measurement, 400 millimeters of rain, 500 millimeters of rain, and moreover, you've also memorized the dates, Engineer John. Yes po, pag nagpe-present ako ng emergency preparedness, talagang yan. Grabe, kitang-kita ko po ang nasaksihan kong Ondoy, ang Yolanda, nasa UST ako, nakita ko kung paano naging dagat ang dapitan ng Espanya. Grabe. Tinitreat ang asawa ko doon for chemotherapy. Hindi ko makalimutan yung Habagat. And then, sumunod ang Yolanda, 2013, hindi naman sineselebrate. Kine-commemorate nila sa Tacloban yan. Pag dumating ako November 8, galing ng Manila to Tacloban, gabi ko dumating, grabe ang kandila doon. Dahil ang daming namatay doon. If you can remember, Typhoon Yolanda, 2013. Ang isang power birds ng NPC sa Estancia Iloilo, grabe, nag-all spill pa doon at pumalo ng gusto ng pumalo yung birds. Isipin nyo yung mga ulan na inaabot natin ngayon, ha? Ang mga, isang fact ho. Last year, nasa Samar ako, iba yung bagyo doon, iba yung bagyo dito sa Luzon, if you can remember. Typhoon Kiko, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Iba yung typhoon. Nag-usap kami ng friend ko dito sa NPC What do you mean iba yung typhoon doon? We mean the intensity that we're experiencing in Manila? Nag-aabot to ang bagyo. Nag-aabot. Di ba? Tatlo yung bagyo naghihilahan if you can remember last October. There were two typhoons. Two typhoons. So iba yung nasa Luzon, iba yung nasa Visayas. Nag-aabot ang super typhoon, ha? Nag-aabot. Nag-aabot ang bagyo. Paano ko ba maipapakita itong konting slides ko?
Paano ko Sige, sir. Marvin, slides ko? Teka. pakita natin Marvin, yung slides Share niya. mo, share. Pakita na slides mo, and then you Yan, talk, yan. Engineer John. Okay, go ahead. Teka, sandali po. Unang-una, hahanapin ko muna kayo. Yan. Hinahanap ko yung aking box, wala kayo. Nakalagay na dito na... Ayan, yan pala yung slides ko. Yan pala. Sige, sino ba mag-control ng slides? Yan, okay. So, bilisan lang ho natin yung para hindi maubos. Hanggang 2 o'clock lang yata tayo eh. Oh. Ayan. So, dati po akong team leader ng... Pag sinabi niyong finish, you change the slide. Yeah, okay. So, dati po akong team leader ng NPC Head Office. Kaya, ayan, kitang-kita nyo, para action star nung araw. Naging team leader ako. Pero ewan ko, pag balik ko yung iyan uli ako. Kaya, proud na proud po ako na napaayos namin ng ang fire drill and earthquake drill sa head office, pati yung pag nag-announce ang MMDA ng nationwide earthquake drill, nagpa-participate po kami dyan. Sige, Marvin, next slide. Engineer John, sandali lang ha. Isa lang, bigyan mo lang ako na ilang segundo. Papapasukin ko lang yung superstar ng All About Safety. Walang iba ko ang Galaxian, comedian, scriptwriter, singer, wala, nasa kanya na lahat ng adjective ko. Walang iba kundi si Herman Salvador o si Isko Salvador, also known as Brad Pitt of Bubblegum. Brad Pitt, guest natin si Engineer Romeo Francisco Jr. o si Engineer John sa isang mechanical engineer. Ang topic natin, Brad Pitt, emergency preparedness. Magandang hapon sa iyo, Brad Pitt. Hello, good afternoon. Adina pa ako rito nakikinig ako doon sa dalawa. Sir Kat at sa ating guest, si Engineer Francis. Engineer John, oo. Yeah, Sir John. Ay, sa inyo and good afternoon sa lahat ng mga nandito ngayon. Alright. Anday ko natutunan, hindi na ako pumasok kasi magugulo lang yung dalawa eh. Pag pumasok ako doon, nakikinig ako. Nakikinig ako. Sir Brad Pitt, UST din si Sir Brad Pitt, di ba? UST ka, Sir Brad Pitt, kaya nakikita mo Espanya, paano maging dagat. Paano maging dagat ay Espanya, nakikita mo, di ba? Konting ulan lang, dagat na Espanya, dapitan, yan, di ba? May tanong ako lang, kanino na ngayon ang NPC? Hindi yung National Press Club, National Power Corporation. Kanino na ngayon? Government pa rin po ang NPC, kaya lang wala na kami mga malalaking planta na benta na yung malaking planta na privatize na. So ang hawak po namin yung mga planta sa islands, yung mga small power utilities group na sinasabi ni Sir Kat. Nasa isla po. So ang trabaho namin, ang isla, walang kuryente, lalagyan namin ng diesel plant yan. Ngayon sabi ng DOE, lagyan ng solar kasi mahal na rin ng diesel. Solar na. Diba? Solar, yun. Naglagay po ako ng solar PV homes sa Leyte. Kasi ano daw yung protected daw isla. O, di naglagay ako solar homes. Hindi rin pwede malagyan ng solar plant doon. O, naglagay ako may solar mga homes. bago na raw ngayon. Meron ako nakausap. Ang bago raw ngayon, hindi na yung, parang pasay na yung solar panels. Parang solar disc daw ngayon. Solar disc. Solar disc? Parang hindi ko alam yun Solar disc, mga mirrors. Mga mirrors. I-reflect niya yung sun do sa para yung energy. Have you heard of this, Sir Kat? Solar disc in place of solar panels. Oo, ang kinakawa niyan, para yung magnifying glass, yung mga lens, kino-converge niya yung rays of the sun into a singularity. Di napakainit na yon. Yun ang magpuproduce ng steam para pumandar yung turbina na nakakopol sa generator. So, ang point dito ay yung, hindi yun direct conversion of the sun rays into electricity, but the convergence of the heat energy of the sun into a singularity para mag-produce ng heat to produce steam. So parang conventional yon, yung ganon. May mga papagarito, but of course, hindi ka ganun kakalakas. So in terms of emergency preparedness, June,
In terms of diesel plants na kasama sa SPAG, may emergency na procedure din tayo dyan. Ano ang mga emergency procedure natin sa solar farm? And then may wind farm na ba ang SPAG? May wind farm na ba ang SPAG? Wala pa po. Wala pa pong wind farm ang SPAG. Ngayon po, kinoconstruct po hybrid. Rito, hybrid you mean solar and diesel. Yes po. Tama ba? Ongoing po yung mga construction ngayon. Ongoing po yung mga construction ngayon. Meron po akong kinoconstruct ngayon sa Maripipi Island sa Biliran. Then may mga coming po sa Catbalogan, islands ng Singkurama, Bagongon, Buluan, yon, hybrid. Kasi nga, mahal na rin po ang diesel. But talking about wind farms, na pwede rin i-direct sa inyo ng DOE, ibang klase ang safety na procedures sa wind farm. Imagine kunyari magme-maintain ka nung isang windmill, pupunta ka sa itaas. And then paano ka kung may mangyari, kung may masunog doon? Kasi may mga kaso na nasusunog yung generator, yung turbine ng wind farm. At yung tao na nagme-maintain, namamatay kasi nahuhulog. So I remember that there is a certain certification para sa safety officer ng wind farm. Ito ang dapat paghandaan din natin dito kasi may mga wind farm na tayo sa DOE. May accredited ba o certified na safety officer tayo dito sa wind farm? Because as I remember, I gave a lecture here sa Bureau Veritas regarding na mga safety and emergency consideration and procedure in the operation and maintenance, even the construction of wind farms. Ito sana yun ang dapat paghandaan natin. Yes po. Dapat po paghandaan yan. Kami nga po, pag nag-site selection ng solar, hirap na hirap kami eh. Kasi pag nagpunta kami sa isang island, maghahanap po kami ng site. Tapos pag nakakita kami, makikipag-negotiate kami kung paano mabibili yung syempre, kailangan nakaano sa araw, di ba? So, yung sa Maripipi, ang layo dun sa diesel plant. Ang layo nung nakitang site doon. So, nakipag-usap pa kami sa DPWH for the distribution line. Makikipag-usap pa kami sa LGU dahil nga doon sa bibili namin lote para pagtayuan po ng solar. So, ganun nga. Ang wind farm po, hindi ko pa na-encounter. Pero, dapat ipaghandaan na rin yung mga safety procedures sa solar. I think wala pa kaming ginagawa. Kasi ongoing pa naman yung mga construction eh. Diba? Pero for the diesel plants and the large plants, meron na kami mga procedures, emergency procedures. Okay. John, nandiyan dyan na yung slide mo eh. Bigyan na natin muna para alam mo, nakikinig sa atin yung ibang mga safety practitioner, yung ibang nasa industriya. Si Ronnie Dagal, nandiyan dyan na rin. So pero more or less, no, yung iba, mapapasok yun eh after the show. Baka pwede mong ituloy na tong slide na alam ko, pinaghirapan ko and then we will listen. Sige po. Pinaiksi ko nga ito. Medyo mahaba-haba ito eh. So, sabi nga ni Howard Ruff, it wasn't raining when Noah built the ark. So, dapat to maghanda tayo. Dapat lahat, ang mindset natin, be prepared. Ha? Nung araw, Boy Scout tayo, laging handa. Dapat ngayon, pagtandaan natin, lagi din po tayo handa. Kung padating ang typhoon, ang mga super typhoon na yan, storm, napaghandaan natin, padating. Pero paano nga yung big one, yung lindol, di ba? Sige, Marvin, next slide. Paano ba pwede? Ayan, yan. Familiar ba tayo sa emergencies na pwedeng mangyari sa atin? Meron ba tayong mga procedures o pre-planning? Ha? Meron ba tayong mga basic steps ng pag-formulate ang emergency preparedness? At naintindihan ba natin gaano kalaga ang emergency preparedness? Next slide, Marvin. Ayan. So, emergency. Unexpected daw, sudden, unexpected, impending situation that may cause injury, loss of life, and damage to property. Yun ang pinakamahirap, yung damage to property. Yung bahay mo, planta mo, nasunog. Yun ang napakabigat. Diba? Handa ba tayo kung magkasunog? Ang mga tao ba? Mga tao sa bahay. Anak ko, tinuruan ko. Paggamit lang ng fire extinguisher. Simple-simple. Sanay ba tayong gumamit ng fire extinguisher?
Pag napunta ako sa isang establishment, nag-inspect ako, nag-audit ako, merong tindahan sa mall, isang mall sa Tagaytay, may fire extinguisher, sanay kayong gumamit. Hindi po ang sagot sa akin. Kaya lang sila naglagay kasi requirement ng BFP. Di ba? Napakasakit. Naglagay ng fire extinguisher, hindi alam saan gamitin. Kung makikita nyo fire extinguisher, ako, pinipicture ko mga fire extinguishers, pati sa LRT. May takip ng plastic, may takip ng basahan. Bakit may takip ng plastic? Sasabihin ko, tatanong ko. Kasi madudumihan. Tanggalin nyo yan. Bakit to? Abay, pag nag-emergency, dapat madaling damputin yan. Alam bang gamitin? Hindi po. Yun ay sasagot sa inyo. Di ba? Magpunta kayo sa establishment, pag tingin ko fire extinguisher, expired. Ha? Nag-lecture ako, ginamit ko, iba-ibang kulay. May pink, may green, may ewan ko yung mga supplier. Grabe. Diba? Yun lang ako, fire extinguisher. Ako, may fire extinguisher sa kwarto, dito sa loob ng bahay ko, sa sasakyan. Kasi nagle-lecture po ako ng fire safety. Diba? Tingnan nyo. Ayan, sir, Kuya Isko, meron ka ba fire extinguisher dyan sa tabi mo? Kuya Isko. Meron. Oh, very good si Kuya Isko. Sabi niya dati na dinig ko fire exit daw. Bakit ang lumalabas ba tao hindi naman fire, 'di ba? Oh, meron si Kuya Isko. Ba, very good Kuya Isko, meron. Iyan, sineshake yan every month ha. Ini-inspect ha, sineshake kasi baka mamuo. Sige, next slide. Marvin. Yun na lang, simple-simple. Dapat paghihanda tayo ha. Preparedness. Measure to build capacity to respond to and to recover from emergencies. Sige, next slide, Marvin. Pwede ba ako na mag-control nito? Hindi naman pwedeng ako no? Sige, ayan, disaster. Sana tayo mga Pilipino, very resilient tayo. Diba? Sudden or great misfortune or failure. Naku po. Lahat ng disaster yata dumating na sa Pilipinas. Pero tayo mga Pilipino, very resilient tayo. Sige, Marvin. Ayan. Are you and your family prepared for any emergency or disaster? Yan ang tanong natin sa bawat isa. Handa ba tayo? Tingnan nyo ha. Flood, volcanic eruption, earthquake, typhoon, drought, tsunamis. Isipin nyo LA. Wildfire, ilang araw na. Hindi lang papatay-patay ang sunog. Ano nangyari doon? Di ba? Yung mga artista, ang gaganda ng mga bahay nila. Mga sasakyan. Nagkaroon ng sunog sa Baclaran. Ilang araw hindi mapatay. Ang lakas ng hangin sa Ross Boulevard. Di ba? Sunog na lang. Di ba? Doon na nagpapalitan ng ship ang BFP. Kung matatandaan nyo. Sige, Marvin. Yung mga natural emergencies. Ito, mga man-made emergencies. Industrial fires, chemical leaks and spills. Oil spill. Nag-lecture ako last month, December, ng oil spill. Isa sa mga participant ko, taga Bataan. May oil spill sa Bataan, di ba? Sabi ko, kumusta na? Nagtatrabaho daw siya sa water district. Tinetest na nila yung tubig. Yun ang napakahirap po, oil spill. Chemical threats, bomb threats or explosions, structure collapse. Ayan. Yan ang kinatatakutan natin sa big one, yung mga structure collapse. Maraming condemned ng building sa Manila. Diba? Construction cave-ins, biological threats. Yung sinasabi ni Sir Kat, 3 hari kanina, sir, nung nawala ka, nuclear warfare. Paano kung magkaroon ng nuclear warfare? Yun ang gawin sa atin ng other countries. Hindi handa ang Pilipinas sa nuclear warfare. Ako hindi ko rin alam ang gagawin dyan, Sir Kat. Sa nuclear warfare. Anong ko lang, Sir John, binanggit mo yung war, I don't think a probability that Taiwan and China would make a war. Kasi lalaban yung Taiwan eh. Pero I think the war would shift to the Philippines kasi the Philippines keep on shying away from the threat dyan sa West Philippine Sea. Baka yan susunod na spark plug eh. But anyway, sinabi ko lang yan to spice up our program. Okay, sige, go ahead. Engineer dapat dagdagan yan. AI attacks, mga robots, yung mga technology ang titirahin. Sila palusubin natin. Di ba? Kunyari, mawala yung internet, yung mga communication natin. Tapos ang kalaban lang ng mga sundalo natin, mga robot. Yung mga ganon. Hindi malalayo yan. Nakikita niyo ba yung mga robot ngayon? Yes. Ang titibay. Talagang pagka ginamit siya gera yun, kawawa yung mga sundalo natin.
Hindi natin masabi, mamaya biglang mag-ano North Korea, yan ang gawin, nuclear warfare. Ano gagawin natin? Handa ba tayo sa nuclear warfare? Tama yung sinabi ni Sir Kat kanina. Ako nagulat sa tanong niya. Ready ba tayo, nuclear warfare? Di ba? O kaya chemical Marvin, next slide. warfare. Chemical Chemical warfare. warfare. Yes, yun ang mga ano natin, pwede dyan. bansa. Di ba? Marvin, next slide. Next slide, Marvin. Ayan, so give example, Next slide, super type Marvin. of earthquake. Ayan, pag pinapresent ko ito, anong super type na encounter mo na, Sir Isko? Nasa UST ka? Naging dagat tayo UST, habagat. Ano na Kasi encounter mo? nandun ako 76 to 80. So, nagiging dagat na Espanya noon, nung time mo, nagiging dagat na Espanya noon. Di ba? Yes. Oo. 2012 nga, nandun ako, habagat. Naka-confine asawa ko, nakita ko paano naging dagat yun. Ang anak ko, tatawid lang ng Espanya, nandun yung tita niya sa RVM Sisters. Hindi makatawid, nagbangka. Yung anak ko, nagbangka. Nakita ko yung dapitan, lalabas ako, may mga bibili ako sa butika. Dagat yung dapitan, grabe. Ano ibig sabihin nun? Na ang Manila below sea level? Tama ba yun? Ang Manila, actually lumulubog tayo ng ilang centimeter. Kita nyo yung mga icebergs na tutunaw because of global warming. Kaya tayo lumulubog na unti-unti. Di ba? Kaya nakita sa YouTube, ang hula by 2050, yung mga isla mawawala. Kaya sabi ko, sana kami pupunta? Dito sa Bulacan, magtatayo pa ng airport. Sabi naman ni Ramon Ang, hindi affected, hindi babaha. Kasi nung ginawa yung dagat-dagatan, lumubog kami dito sa Malabon na Botas, Ubando. Nung ginawa yung dagat-dagatan, di ba? Sila hindi babaha kasi tinaas nila yun eh. Paano yung mga... Lalo kayong babahain dyan. Dahil ang ginawang airport, palaisdaan po yun. Palaisdaan ng tinabunan. Ha? Nireclaim yun. Ang Cultural Center, Folk Arts, MOA, reclaim yan. Kung reclaim lahat yan. Ang dami tinayong mga condominium, high-rise building. Paano kung dumating ang big one? Ang daming bumibili ng condo doon. Sa MOA, yung MOA area na yan. Ang daming bumibili ng condominium doon. Paano kung dumating ang big one? Reclaim lang yon. Pati sa BGC, doon dumadaan ng fault line. Sabi ko, ba't gano'n? Nagtatayuan ng condo, bibili ka condo doon? Di ba? Ang mahal ng real estate doon, BGC. Dumadaan ng condo sa Taguig. Dumadaan ng condo, dumadaan ng fault line doon. Di ba? Ang malungkot doon, magkano lang binenta yun? Yung Port Bonifacio. May kakilala ko, nag-ano daw sila, nagpa-farther earthquake deal, nasa 22nd floor siya. Pag 22nd floor, hindi ka pwedeng gumamit ng elevator, di hagdan, good luck, di ba? 22nd floor, good luck. Baka magka-stampede. Sana kung marami hagdan ang building, di ba? Kami sa head office, left wing, right wing, hanggang 4th floor lang. Madali makakabasa hagdan. Kung nasa high-rise building ka, kami, lilipad daw kami ng building sa Sentry, 16th floor. Ang pagkakaano ko, 16th, 17th floor. Paano pag nag-fire drill kami ngayon? Paano kung actual na earthquake? Di ba? Nasa 16th floor. Ilan na hagdan? Ang isang solution dyan, considering that, kasi yung lessons learned sa 9/11 dapat yung width o yung lapad ng staircase, yung fire exit, dapat palakihin yon yung width. Dapat yung mga firemen yung firemen umaakyat yun eh. Yung mga occupants naman bumababa. So ang nangyari doon sa World Trade Center, nagbabanggaan, hindi gat makalabas yung mga occupants. So dapat sa ating building code, dapat papalawakin to increase the width of the fire escape of the stairs. Kasi kung high-rise building po na 25th floor, tapos dalawa lang hagdan, right wing, left wing, hindi magkaka-stampede yan. Di po ba? So yun ang dapat ako, paglipat sa centers namin, titingnan ko yung namin. Ako, pagpunta ko sa isang lugar, hindi ako familiar doon, bago lang ako, titingnan ko saan ang fire exit. Di po ba? Ang fire exit, tingnan. Di ba? Kasi nga dito, palalawakin natin yung widen the fire escape stairs. Yes. Sige po. Ayan. Yun ang dapat baguhin sa... Yes.
Tingnan niyo po yung slide ko. Typhoon Ondoy, 2009, 455 mm. Hindi ko makalimutan. Yung ulan po ng isang buwan, inulan na isang araw. Kung natatandaan nyo yan. Hindi ko makalimutan yan. Saturday yan. Nandun kami sa ibaba, nagdi-dinner kami, lumalaki yung tubig. Yung rep namin, nagpatulog ang buhati, paparik dito sa taas. Hanggang ngayon, hindi ko na binaba. Grabe. Lubog nga, nawala sa mapa yung Ubando. Kami, sanay na sa baha. Oh. Yung iba, nasasyak ngayon sa baha. Kasi pag bumaha sa kanila, may putek. Kami, normal lang sa amin dito sa Ubando, Malabon, ang baha. Kasi kahit hindi bumabagit, high tide dito sa amin, may baha. Kaya ako, sanay na, lumaki na ako sa baha. Sige Marvin, next slide. Yan, Typhoon Ondoy, 2009. Typhoon Yolanda, 2013, 400 mm. At ang susunod, tingnan nyo. Ako, nagulat ako. Mas malaki pala yung binus na ulan ni Christine. Nasa summer ako, wala akong magawa. Yung sakyan ko dito, inabot sa garahe. Yung motorsiklo ko, tsaka yung aking crosswind. Kaya sabi ko sa anak ko, grabe, inabot yung kalahati ng gulong. Next slide, Marvin. Yolanda, ayan, Christine. Last year lang to. Laki 528 mm, 0.5 to nagulat ako 5 to 8.5 mm. Nung nakuha ko tong fax na to, nagulat ako, mas malakas ang binuhos niyang ulan kay Ondoy. Sipin nyo, October 24. October 24. Kami sa Calbayog City, Samar, ilang araw din kami brownout doon, wala kaming tubig. Nakapila kami sa bilihan ng mineral water. Tingnan nyo, inabot ang gusto ang Bicol, di ba? Ibang record ni Christine. Ano yung sunod kay Christine? Sunod yan Kiko, ganyan, last year, di ba? Sige, next slide. Kaya may kausap ako, sabi ko, iba na yung lindol sa inyo. Bagyo sa inyo, iba yung bagyo sa amin. Naghabulan, iba yung nasa Luzon, isa na Visayas, di ba? Ayan, Ondoy, 2009, Karina, 458 mm. Sige, next slide, Marvin. Ayan, tingnan nyo naman yung mga destructive earthquakes na dumating sa ating bansa. Yan, Bacon Sorsogon, 1954, 1955, Lanao, Kasiguran, Baler, Morogol. Ayan. Estudyante na ako niyan. At nag-earthquake drill na kami niyan nung elementary ako, tatandaan ko. At yung July 1990, Luzon. I was working in Valenzuela at that time. Diba? Nung malaman ko, ang ano pala nito is Nueva Ecija. Diba? Destructive din yan. Yan nasa picture, ano po yan? Yung Hyatt Terraces sa Baguio. Hyatt Terraces, yes. Baguio. Sa Baguio. Kaya pag nagle-lecture po ako, sinasabi ko, lagi tayong may dalang whistle at flashlight. Bakit? Kung mangyari ng gabi ang earthquake, paano? Wala kang flashlight. Whistle, para makapag-caught ka ng attention, di ba? Kung mabagsakan ka ng, ng mga rubbles, boy ka pa. Di may whistle ka, makakaught ka ng attention sa mga responders, di po ba? Sige, next slide. Ayan, tayo nasa Ring of Fire. Alam nyo ba na meron tayong at least 20 earthquakes per day? Wow. Okay? Hindi alam ng iba yan. 20 earthquakes per day tayo. 4 to 5 felt earthquakes per week. Tapos ayan, sinasabi, ang Palawan, pinagmamayabang nila, wala silang fault line. Nag-lecture ako doon, meron doon sila line fault. Sabi ng mga lineman. Pero na-discover ko, maraming bulkan pala sa Palawan. Na-witness ko, ang lalaki ng volcanic rock sa isla ng Agutaya at Cuyo. Pag may hot spring, remember, pag meron pong hot spring, may bulkan dyan. Tingnan sa Pansol, ha? Sa Pansol nga, hindi na mainit ang tubig. Ang dami na kasi nagtayo ng hot spring. Coming from Mount Makiling. At yung sa Tiwi, dati, meron din hot spring doon Pero hindi na rin mainit. Coming from Mount Mayon. Diba? May volcano. Sige Marvin, next slide. Hindi alam ng iba yan. Dalawa po ang source ng earthquake, tectonic and volcanic. So yung tectonic ang mahirap. Produced by sudden movement along faults and plate boundaries. Yung volcanic, ito yung sinasabi ko. Earthquakes, lumilindol, produced by movement of magma beneath volcanoes. Taal Volcano, pumutok January 2020. Ako yung nasa Araneta, nanonood pa ako ng PBA games. Nanonood pa ako ng PBA nung pumutok ang Taal. Ngayon, anong puputok ngayon? Kanlaon. Diba? Ang Taal, nag-alboroto rin. Sabi ko hindi mo malaw kung saan ka pupunta rito. Diba? Kung saan ka titira. Ako, may kaprasong lupa sa Tagaytay. Sabi ko, siguro naman, hindi na ako kabuti ng baha doon. Doon ako magre-retire ako sa Tagaytay. Pero pag pumutok naman na Taal Volcano, abuti ka sa Tagaytay. Di ba? Next slide.
Kaya dapat maging prepared tayo. Ayan po yung mga active faults and trenches in the Philippines. Pag kami pag merong actual na earthquake, inabutan ako minsan sa head office, evacuate kami, madaling makita social media nasaan ang earthquake. Pag sinabi, sir, nasa Lubang, Mindoro, o yun, alam natin kaagad. Yung huling nandun ako sa head office, ang lindol sa Abra. Kaya kita kaagad. Tatawagan ko yung mga ibang kasamahan namin sa lugar na yon. Sa norte, may planta kami doon. Sa Lubang, may planta kami. Yan, Palawan lang, ang walang fault line. Pero maging ano rin sila, maraming vulkan pala doon. Next slide, Marvin. Ayan, yung Abra earthquake. Actually, video po ito pero mahaba, huwag natin ano Abra earthquake, pero ang daming mga nasira sa Bigan, Ilocos Sur, di ba? Yung mga ano doon, nasira. Mga simbahan. Mga simbahan. Sa Cebu and Bohol, I can't recall what year, di ba? Yung mga magagandang ano rin sa Bohol na simbahan. Di ba? Mayaw ang lindol. Ang Batanes, buti napunta ko yung simbahan maganda doon sa sa norte, sa Itbayat. Bigla na lang lumindol din sa Itbayat. Buti napunta ko yung simbahan doon. Nagulat sila sa Batanes. Pag may kaping super typhoon, nag-iingat sila sa Batanes, sa Basco, nandun ako minsan sa Basco, tinatali nila yung bubong nila. Dahil nga natatakot sila. Sige, next slide, Marvin. Abra. Ano pa yung mga strong earthquakes na natatandaan nyo? Sige, Marvin. Ano yung next slide? Ayan. Ayan, Marvin. Tuloy-tuloy na yung slide na yan. Pakita natin. Tingnan nyo. Ang mga inaabot na ating mga kababayan. Ang titibay ng mga dibdib natin, di ba? Marikina lang, di ba? Kung kumpare ko taga Provident Village, ay gulat sila. Tingnan mo, kung kotse mo, motorsiklo mo, inabot ng ganyan. Diba? Wala na, sinara yung kotse mo niya. Tingnan nyo. Pero in spite all of that, tayo mga Pilipino, very resilient tayo. Kita nyo, nagiinuman pa sa gitna ng daan. Wala lang. Ang titibay ng dibdib natin mga Pilipino. Inuman pa sa gitna ng daan. Yan. Ito po sa amin talaga, actual to. Sa amin sa Bando. Church? Hindi, Bando Church po yan. Sa Bando. Dito po sa amin sa Bando yan. Yan po nagsasayaw, humingi anak. Yung mga childless couple. Yan. Kita nyo naman, nagbabasketball pa. Iba tayo mga Pilipino. Basketball kahit baha, di ba? Ito, tumatagay pa. So, are we prepared for any disaster? Yan ang tanong. Handa po ba tayo? Tingnan nyo. Ang tsunamis. Ito pala, minsan, may project po ako sa Eastern Samar. Pag ako nag-drive from Calbayog to Eastern Samar, 7 hours. Pupunta kami Giwan. Habang nagdadrive ako, sabi ko sa engineer ko, alam mo ba na ito ay Pacific Ocean? Talaga, sir? Pag lumindol, na connected sa Pacific Ocean, delikado tayo dito ng tsunami. Hindi alam ng engineer ko. Ayan, ang mga vulnerable po sa tsunamis na lugar. At pati Northern Samar. Remember, pag ang lindol po, bansa na connected sa Pacific Ocean, tayo connected tayo sa Pacific Ocean, meron tayong tsunami warning. If you can remember, December 26, 2007, malakas na paglindol. Inabot ang Indian Ocean, Pacific parang sila Jet Li nasa isang beach. December 26, mga nagbabakasyon, syempre, holiday season, inabot sila ng tsunami. Ano yung pelikula ngayon? Impossible ba? Yung batang Spider-Man? Di ba? Based on true story, inabot sila ng tsunami. Yan. Mga vulnerable sa tsunami ang mga lugar na yan. Eastern Samar, Northern Samar, Leyte. Vulnerable to tsunamis. Sige, next slide, Marvin. So, most developed countries operate 3 core emergency services. Police. Kailangan natin ng police. Di ba? Kasi nga, sa mga nangyayari yan, di ba? Mga krimen, mga di ba? At yung dalawa pa, Marvin. Next slide. Fire service, BFP, kailangan natin. May sunog. Nag-iingat ba tayo? Ang sinasabi ko nga, lahat ba sanay gumamit ng fire extinguisher? Ako, ino-offer ko nga dito sa Obando, sa Valenzuela yung aking service para mag-lecture ng fire safety.
Every year, kami po sa Safety Organization of the Philippines, meron kami fire brigade competition. Every first Saturday of March. Iba-ibang naglalaban-laban. Industrial category, barangay category, lahat. Naglalaban-laban namin para maging aware tayo. Handa tayong lahat. Sir Jay, meron ka bang fire extinguisher dyan sa bahay mo? Ngayon, matanong ko, Sir Jay. Ako? Meron, may pero fire nandun doon sa bandaron eh. Medyo Sa bandaron. tatayo ako eh. Kay Brad Pitt, Pero- wala. Ano dyan eh. Meron Si ako. Brad Pitt, meron, no? Sabi nito, may office ako dito eh. Kaya Tingnan yung meron. mabuti kung okay pa ang laman. Kasi sasabihin nila, Ayun. expired o Pinicheck hindi. na dapat. Sasabihin ng supplier, expired na yan, 1 year, 2 years. Hindi po nag-expire yan kung maganda ang ating fire extinguisher. Hindi expire yan. Ano sabi mo, hindi dapat nag-expire yan kung maganda Kung maganda ang chemicals niyan, hindi po dapat. Di ba? At sabi nung iba, pagulong-gulungin, hindi ho. Babalik ta rin lang ganyan, huwag niyong kalug-kalugin. Teka, tawagin ko anak ko. Si Jay, pakikuha mo yung fire extinguisher. Pakita natin din sa ating mga viewers. Pakikuha mo nga anak yung fire extinguisher. Hindi ho inaalog-alog na ganyan. Itaob nyo lang ganyan. Si Jay, fire extinguisher si Jay. Merong tube sa gitna, ayan. Anyway, mami, pakikita ko. Ayan, emergency medical service. Ambulance, paramedic service. Tayo po ba may contact number ng nearest hospital, BFP, at police? Meron tayong contact numbers. Pag nagle-lecture ako, tinatanong ko yan. Kasi ano alam nating conduct deliveries? Mga pagkain. Diba? Mga Grab. Yung mga Jollibee delivery, McDonald's delivery. Diba? Yan ang alam nating contact number. Jollibee, baka naman. Diba? Sa US, pag dumayal ka ng 911, darating agad responder. Dito, pag dumayal ka ng 911, 1111, ano darating? Pizza, diba? Alam ko may 911 na rin dito eh. Ito po ang fire extinguisher. Dito sa bahay. Medyo may alikabok na. Ginaganyan lang po iyan. Para hindi mamuo, para hindi mag-cake. Ginaganyan lang. Yan. Tapos hindi inaalog-alog. Baka ho kasi mamuo. Tapos checkin nyo po yung gauge. Checkin nyo yung gauge. Dapat nasa green. Dapat hindi sa 11 o'clock, hindi sa 1 o'clock. Pag 11 o'clock, under charge. Pag 1 o'clock, overcharge. Checkin po natin lagi ang ating fire extinguisher. Yung iba, naglalagay fire extinguisher for compliance lang sa PNP. Hindi naman sanay gumamit. Pag ako nag-inspect ng planta, ng mall, sinecheck ko yan, mga fire extinguisher. Kinukuha ko ng picture. Isang airport sa Visayas, may fire extinguisher, may nakaharang na lamesa. Pati sa isang fast food chain, may nakaharang. Sabi ko, pakitanggal nyo. Sabi ng manager, bakit? Kung magka-emergency, may nakaharang. Di ba? So, next slide. Meron tayong contact number ng ambulansya, hospital na nearest, pati BFP, yan. So, mga elements ng emergency preparedness, dapat alam po natin. I-review natin ano mga hazard sa ating lugar, sa ating bahay, sa ating opisina. At evaluate natin, meron ba tayong mga resources? Ano ba dapat gawin sa mga hazard na yan? Mag-develop po tayo ng emergency plan and procedure, mag-conduct tayo ng training. Ako, kung gusto niyo ako imbitahin, wala akong problema. Imbitahin niyo ako. In-offer ko na ang service ko dito sa mga LGUs dito sa amin eh. Diba? Okay, in-offer ko ang services ko. Dapat i-train natin mga barangay tanod, mga barangay kagawad. Hindi sanay gumamit ng fire extinguisher. Walang mga, walang mga hose sa barangay. Walang mga fire hydrant. Iba, fire hydrant, doon pa magpa-park. Alam nyo, pag nakapark kayo sa tabi ng fire hydrant at nagkaroon ng emergency, pwedeng basagin ng bombero responder yung kotse mo at dyan padaanin ng hose. Hindi sila mananagot dyan. Hindi alam ng iba yan. Mag-conduct tayo lagi ng drills and exercises. Okay? Kami sa head office, pinagsasabay ng earthquake, and fire drill. Nagkaroon ng lindol, may natumba, nagkasunog, pinagsasabay na po namin. Tapos, educate natin ang publiko. Educate natin ang publiko sa mga ganito. Emergency preparedness kailangan po. At integrate natin sa community plan. Sabihin natin, anong host community mo? Kami dati po ganon. Nung nag-opisina ako, Sir Kat, dati sa Buti Muntinlupa, sa Maintenance Engineering Center. Nag-lecture kami fire safety, sinama namin mga barangay kagawad. Nag-lecture ako ng fire safety sa Davao, sa Mintal.
Sabi ko, nakausap ko yung kapitan. Sabi ko, pakisama, bigyan kita 3 slot. Nagbigay siya ng 3 kagawad. Okay? Dapat ganun po ang gawin natin. Emergency Preparedness Program. Yan po. Sige, next slide, Marvin. Ayan. So, dapat ma-review po natin yung mga existing hazards, mga potential hazards, at number of people or things na exposed sa mga hazard na ito. Hindi lang sa bahay, pati sa ating workplace, sa trabaho. Ha? Ito sa opisina ba natin, alam na mga opisina natin gagawin. Dati, pag kami nag-fire drill, gusto ng mga opisina, mga tao sa head office, Ma'am Kat, inabutan mo, Sir Kat, di ba? Pag nag-fire drill, gusto, mag-evacuate. Mag-evacuate saan? Sa Trinoma, sa SM North. Sinasarado namin ang gate. Kasi gusto mag-evacuate, pupunta ng SM North o sa Trinoma. Di ba? Pero napaayos po namin, Sir Kat. Napaayos namin ang fire drill and earthquake drill sa head office. Very proud of that. Okay. Sige, Marvin. Sige, Marvin. Next slide. Dapat. Dahil lang sa tapat ng Napocor. Malapit lang po doon Masarap ang inuman dyan eh. Oo, masarap ba mag-inuman? Alam nyo ha. Para suki kayo doon ha. Ayan po, mga elements ng emergency program. Alam natin, may mga resources ba tayo? Ayan, budget. Ha? Magtatrabaho ko dahil sa Valenzuela. Ang employer ko kuripot. Ayan. Bakit daw bibili ng mga PPEs? Ayan. Pati mga training, nagtitipid sa training. Huwag tayo magtipid sa training, i-train natin yung mga tao. Di po ba? Huwag tayo magtipid sa PPEs. Huwag tayo magtipid sa fire extinguisher. Taka ko, in-order ng fire extinguisher, 20 pounds. Napakabigat ng 20 pounds. Sabi ko, 10 pounds na, para madaling tamputin. Mas malaki yata komisyon nun ng 20 pounds sa fire extinguisher, Sir Kat. Di ba? Mas malaki tayo komisyon. Malaking negosyo yan eh. Oo, malaking negosyo yan. Ito, siguro lang natin protection. Na maganda ang specs ng ating fire extinguisher kasi baka mamaya palpak yung Pag tournament to, ayan nakikita. Pag fire brigade competition ng SOPI, nakikita. Nako, malalaking establishment pa. Ang bilis tumakbo. Pagbukas ng fire extinguisher, palpak. Walang pressure. Kaya naalala mo kung sino yung mga supplier ng palpak. Alamin ho natin mga supplier ng mga nanloloko lang. Minsan nag-lecture ako, iba-iba kulay. May pink, may green. Fire extinguisher. Sige, Marvin, next slide. Human resources, importante ha. Ayan. Develop emergency plan and procedures. Gumawa tayo ng manual. Ayan, sa head office, proud ako. At kasama ko gumawa ng safety health manual, oil spill contingency manual. Tapos gumawa tayo ng brigade. Fire brigade. I-train natin on disaster management. Ayan. Kami po, nag-training noon sa Pagkakbataan, disaster management for 4 days. Yung unang araw, hindi ko makalimutan. Unang araw, nag-lecture taga-Pag-asa regarding typhoon storms. Bumabagyo. Pangalawang araw, taga-P-box, lumindol. Parang tinutugma Tapos nung isang araw naman, Red Cross. Kinakabahan ako. Nagkaroon ng mutiny sa Ocod, si Trillanes. Pagbalik namin, sabi ng boss ko, punta tayo ng Bulinaw bukas, November 30. Bakit kami pupunta ng Bulinaw? Nag-spill yung barge ng coal. Tumapon sa Bulinaw po. Isipin nyo, tumapon yung coal. Di harmful to the environment, di ba? Next slide, Marvin. Hindi naman kaya ikaw ang malas? Parang ako involved sa mga gano'n. Kung nasa angka, ikaw. Maganda talaga yung pasok mo yung Brad Pitt Kakaiba yun Parang kung siya nandun, may isa ko na Ang turo ka sa mga kasama ko sa NPC, kaibiganan niyo ang Coast Guard, kaibiganan niyo ang BFP, di ba? Dati, yung may manager kami sa environment, inaaway yung Coast Guard. Huwag mo away yung Coast Guard, sabi ng dati namin SBP. Huwag mo away yung Coast Guard, pulis siya, inaaway mo. Di ba? Kaya kinakaibigan namin ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Yung BFP, Coast Guard, kaibiganin natin yan, di ba? May nakikinig ba mga taga-BFP rito? Ayan, mag-contact po tayo ng training. Dali, parang may gustong sabihin si Sir Kat tungkol dyan sa racket pa, Sir Kat? yung sa BFP? Sa BFP? Wala ko sinabi, yung negosyo. Hindi, si Sir Kat. Yung negosyo. Bago ka bigyan ng
Permit. Permit to occupy. Fire Safety Inspection Certificate, bago ka bigyan, Yan. meron Kailangan silang nire-recommend na supplier ng fire extinguisher. Nire-recommend, ha? Ayan. Na accredited. Pero bawal po Oo. yan. Bawal. Dito sa amin, dito sa amin, yung bumbero mismo nagtitinda. Sabi, ay, naku, baka maano tayo, ha? Sir Brad Pitt, ha? Siya mismo nagtitinda ng fire extinguisher. Bawal yan, ha? Kanya ako bumili. Kasi nga, hindi ka bibigyan ng, ng certificate. Yes, pagkatapos, pinirmahan niya na. Oo. Kasi pag hindi ka sa kanya bumili, kumukuha ko ng kumukuha ko ng occupancy permit eh. Oh, hindi ka bigyan. Bumili ka muna ng fire extinguisher sa kanya. Yes. Isa sa requirement yun eh. Sa BFP. So, alam ko. Dahil ako lahat naglakad ng permit ko eh. Mula sa tinayo yung bahay ko, lahat ng permit, ako lumakad hanggang matapos, hanggang doon sa... So, alam ko yung simula sa niyang paggawa ng bahay. So, ayan ang naranasan ko. Yes. Sinasabi ko. Ang isang naranasan ko, sa isang ospital sa BGC, ha? Hindi ko nasabihin ko anong ospital yon, sikat. Pinapalitan lahat ng fire extinguisher. Wala ko sinasabi, sir, na ospital, ha? Baka ma-quote ako. Yung ospital na yon, pinapalitan lahat ang fire extinguisher. Okay? At alam mo, pag sinuma mo, pera lang lahat ang dahilan eh. Pera. Nagrekomenda ng supplier ng fire extinguisher. O, di, isang building lang yon, ha? O, di, ang laki ng nakomisyon, sinabi ng supplier, di ba? Million yun, lahat eh. Million yun, lahat yun. Half million na na-commission, sir. Half million. Diba? Ang problema talaga, pag sinuma mo, total. Ang problema, love of money, greed. So, ang solusyon ko, ipagbawal na ang pera para they have nothing to love. Kala ko ipagbawal ng fire extinguisher. Brad Pitt. Naging guest namin sa Engineer John Kat. Ayan na para sa susunod 2028 yung party list natin imbitahin na natin yan si Engineer John yung unsamin natin na party list. Gawin na natin. Daming gagawin din. Yung safety party list. Yung BFP na chief, na-invite namin sa PSME convention. Mabuti na lang online. Inatake siya ng mga sa ganyan, yung mga pag-recommend ng supplier ng fire extinguisher. Talagang katakot-takot na attack ang ginawa niya. Talaga naman, let's face it, di ba? Nire-recommend nila kung sinong supplier, which is bawal yon mag-recommend. Parang isa doktor, sila nagre-recommenda ng gamot. Dahil may commission sila doon, di ba? Yeah. Kaya mag-recommend ka ng losartan, amlodipine, kasi binibigyan sila ng manufacturer noon. Yes. Sige, tuloy na natin. Sige. Tapos may GRO pa yun. May GRO pa ba? Bakit di ko alam na may GRO pa? Okay, sige, tuloy natin. So, alam ni Sir Kat yan. mag-conduct tayo ng 5 drill exercises, ha? Pati first aid, ayan, proper first aid response, evacuation drill. Mag-conduct tayo, ha? Okay? Evacuation drill, importante po kasi yung iba, ayan, nag-stampede. Diba? Stampede ang nangyayari. First aid, tumawag lang kayo sa Philippine Red Cross, handa sila mag-lecture. Diba? O kaya may mga safety training organization, nagko-conduct ng ganyan. Next slide, Marvin. Ayan, mga elements, ha? Educate the public to protect the public during emergencies. Ha? Ang mga LGU dapat aware sa ganito di ba? May mga MDRR, MC, mga ganyan. Okay? Ang Pasig, alam ko, very active sa ganyan, ang Pasig. Kompleto sila talaga. Nandun ako sa Leyte last year. Talaga meron sila naka 24/7 na naka-standby emergency responders. Next slide, Marvin. Sige, tuloy-tuloy mo na, Marvin, para mabilis tayo. Para maano na. Yan, prepare for common emergencies. Yan, mag-develop po tayo ng emergency plan, yung mga exit stairways, floor plans. Diba? Pag nasa isang lugar kayo, you are here and I was there. Mga ganyan, alam natin. Pag nasa isang lugar kayo, alamin nyo kagad, bago kayo sa lugar, saan ang fire exit. Ayan, di ba? Si Risco, di ba? Pag nasa motel, alamin mo,
Saan tayo Wala tatakbo? akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Tayo tatakbo. Pag dumating ang asawa natin, alam natin ang exit, di ba? Alam ko, may dating mayor. Alam din ni Brad Pitt yan. Yan, alam ni Brad Pitt. Alam ko dati, may isang mayor sa Parañaque, pag dumating ang asawa niya, alam niya kung saan siya mag-exit. Di ba? Alam natin dapat yan. Di ba? At alam natin pala, ito, saan tayo magkikita-kita. Ayan, yung evacuation area. Okay? Pagdating sa evacuation area, lumilindol, head count. Pag head count, alamin nyo kung sino ang naiwanan sa building. Pag nag-lecture ako, naiwanan yung boss mo sa building, pababalikan mo pa ba? Ang sasagot sa akin, ba hindi na, ba't ko siya babalikan? Di ba? Ba't siya babalikan? Hindi, balikan mo ka ako para makonsensya. Mag-head count, tapos tingnan nyo rin, baka tuwan-tuwa na kayo, yung pala bumubuka na lupa. Di ba? In case of fire pala to, ha? Appropriate alarm, stay calm, do not panic, alert others. Evacuate, tayo, walk, do not run. Tandaan natin, huwag tayong gagamit ng elevator. Hagdan. Pag nasa 25th floor ka, Sir Isko, anong gagawin? Hagdan. So, good luck. Diba? 25th floor. Hagdan, dalawa lang. Right wing, left wing, pakipot pa. Kaya tayo merong evacuation team para sila po ang mag-guide. Kami may evacuation team sa head office. Sila nag-guide pag evacuate. Ay, siguro, may naisip ako doon sa... Siguro dapat may mga zip line yung mga ano sa taas. Dapat may zip line, ano? Para mabilis ang Yung mga pagbaba. building, yung mga building. Tsaka hindi, meron yung para sa bumbero, mga pole. Ganun na lang sa mga lalaki. Baka babae magsi-zip line para mabilis. Oo. Diba? Pag walang sunog, kikita ka pa ron. Parang entertainment park yung building mo. Tsaka na mag-stampede. Kung high-rise building, mag-stampede yan. For sure. Nagkaroon na actual fire. Ito example. Ang evacuation area namin sa likod ng building, dating ano po yung helipad. So, evacuation area. Pag nag-earthquake drill kami, minsan 3 o'clock ng hapon, abay nakasilong sa puno. May hawak ko megaphone. Sabi ko, okay dyan, may earthquake nga, di ba? Baka bagsakan kayo ng puno. Nandun yung dati namin president, Sir Kat, si Ma'am Gladys. Nasigawan ko, siyempre, nandun sa ilan ng puno Pero yung actual na earthquake, grabe, nagkaroon actual na earthquake, yung sa Abra, nag-evacuate yung mga tao, alam nyo, hindi doon. Nag-evacuate doon, may iba sa harap. Sabi ko, pag actual na pag actual na lindol talaga, talagang kung saan ang pinakamalapit na open space, punta mo. Yan tandaan natin pala, Pag tayo po nag-evacuate ng earthquake, ang fire okay lang. Pero pag earthquake, mag-evacuate tayo, open space, walang bubong. Pinagtalunan namin dati yan. Bakit walang bubong? Abay, kung bagsakan ka ng bubong. Diba? Dalawa sa amin helipad na parking na ngayon at basketball court covered. Doon ka ako tayo sa helipad, open space. Pero iba nagtakbuhan sa harap ng building. Sir Kat. Sabi ko ba, pag actual earthquake pala talagang tatakbuhan sa pinakamalapit na open space. Doon nagtakbuhan yung mga empleyado. At hindi ko namang masisi, di ba? Dahil siyempre gusto mo agad safe place, di ba? Ganon. Okay? Sige, next slide, Marvin. Ayan. Okay? Pag may smoke, ayan, eto, nangyari to sa Resorts World. Ang sabi nung magaling na kernel, far out. Umaga, sinabi niya to sa isang show sa Channel 7. Tago natin sa pangalang Unang Hirit. Far out na raw. 7 o'clock. Okay, far out. Pero, ang dami smoke, ang dami na suffocate, ang daming namatay. I attended a Incident Command Systems webinar. Yan ang aming workshop. Resorts World, nakasunog. Isang tao, di ba, may isang taong gunman, ang gulo doon, bumarel, nakasunog. Ano nangyari? Fire out. Pero yung smoke ang pumatay sa kanila. Nasunog pati asawa ni actress Asinit Briones doon. Di ba? Yung smoke, nasuffocate sila ng smoke. Tandaan natin, pag tayo nasa isang building nasusunog, pag hawak natin sa doorknob at mainit, ay, wag nating buksan yan. Ano mangyayari dyan? Pelikula ni Kurt Russell. Nakalimutan ko na yung pelikula ngayon. At bukas mo. Diba? Mamaya. Sige, next slide. Ayan. Close all doors as you leave. Do not lock them. Remember that your own safety is primary concern. Kung incipient pa yung fire, alam mong gumamit ang fire extinguisher, mag-fire extinguisher ka. Okay? Pag dumating na ang BFP, ang bombero, hayun, i-turn over nyo na sa kanila. Magtapang-tapangan, yung mga responder lang muna ang mag-ano niyan, di ba? Yung emergency response team. Or Incident Command System, sabi ng Office of Civil Defense. Yun na ngayon, Office of Incident Command System.
led by the incident commander. Minsan po, nag-file din kami sa head office. In-invite ko si Martin Aguda, siya manager no ng ABS-CBN, safety. Dumating yung fire truck ng ABS-CBN sa head office. Hindi dumating nga sa BFP, may nakasabay na totoong sunog. Ang dumating sa ABS-CBN. Ang hinahanap ng mga empleyado, si Cardo. Sabi ko, hindi naman bumbero si Cardo, pulis si Cardo. Diba? Next slide. Ayan. Earthquake, tandaan natin, duck, cover and hold. Ayan, duck under something sturdy and cover your head. Pati ako po, nasita ng 5S team sa head office. Kasi ang dami kong boxes sa ilalim ng aking table. Paano kayo ka magdada cover and hold? Tama nga naman, di ba? Kaya dapat yung ilalim ng table, free, kasya tayo kung magkaroon man po ng lindol. Di ba? Huwag tayo gumamit ng elevator at remain calm. Tandaan natin, most probably mawawala ang power. Ha? Nag-study po kami niya sa Camp Aguinaldo. All LGUs, government agencies, ako po ang pinadalang national power. Kaya ba natin? Ang big one. Matinding lindol. Okay? Next slide, Marvin. Yan. So, kung mag-evacuate na tayo, ha? Punta tayo sa evacuation area. Ha? Huwag tayo magpagchispisan. Ako, nag-drill kami minsan. Meron pa nagse-selfie mga bata. Huwag kayo mag-selfie. Kasi pag fire drill at earthquake drill, mag-invite kayo ng mga critics. Nag-invite ako from SOPI, from NGCP, from Transco. Para makita kung ano po ang mga pagkakamali para ma-improve natin. Minsan, nakita namin, mga emergency lights, hindi na pala nagfa-function. Diba? Mga ganun po. Okay? So, next slide. Ayan. Be prepared. Ayan. Ito po tandaan natin. Ang aftershock. Minsan, mas malakas pa aftershock. Pag lumindol, napakarami aftershocks po niyan. Kaya mag-ready po tayo sa mga aftershocks. So, check for injured persons at ang paggamit ng landline. Huwag kayong magagamit ng sabagay. Lahat may cellphone, di ba? Kasi baka ginagamit ng mga responders ng ating telepono for emergency calls. Di ba? If indoors, your supervisor or your team leader ng emergency response, the incident commander, will tell you na safe nang bumalik. Alam nyo, nung nagkaroon ng lindol sa Abra, yung mga nasa 4th floor, tagaligan, mga attorney, ayaw pang bumalik. Kasi ito i-share ko sa inyo. Nasa ground floor, 4th floor, matindi ang shaking sa 4th floor. Pinababalik na namin. Sabi ko, safe na, pwede na pong bumalik. Ayaw pang bumalik ng mga attorney. At na-feel po nila yung lakas ng shaking sa 4th floor. Eto, nangyari, nasa 3rd floor ako, naramdaman ko po ang lindol. Tinawag ko sa ground floor. Nasa ground floor yung head office safety engineer. Sabi ko, best friend Roger, tayo mag-evacuate. Lumilindol. Wala naman akong naramdaman. Sabi ko, meron. Nangyari, nasa 3rd floor ako, nalaman ako shaking. Siya nasa ground floor, hindi naramdaman. Excuse me. Anong gagawin natin? Magpa-evacuate tayo. Nagpa-evacuate kami. Kahit mahina ho ang lindol na naramdaman nyo, magpa-evacuate kayo. Baka yung susunod, mas malakas. Delikado. Di po ba? Next slide, Marvin. Yan. Ito, mahirap. Chemical spill. Pag nag-spill sa planta, dapat alam nyo gagawin. Tingnan nyo kung may na-injured, may nalanghap. Hanapin nyo ang material data sheet. Ano ba ang chemicals na yan? Ano ang dapat gawin pag nalanghap or na-touch ang skin ng chemical na yan? Assess nyo situation at tumawag kaagad ng first aider or nearest hospital. Pag chemical spill nangyari sa loob ng planta nyo. Diba? Next slide. Marvin. Ayan. Ayan sinasabi ko, safety data sheet hanapin kaagad. Nagtrabaho po ako sa isang garment sa Valenzuela 90s. Ang daming chemicals. Hindi sinasabi sa amin how hazardous, how toxic those chemicals. Walang safety data sheet na binibigay sa amin. Nagkukulay po kami ng pantalon, acid wash, stone wash, biowash. Ang ginagamit namin, mga hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, caustic soda, mga ganyan. Tumabo yung isang worker. Tumabo ng tubig. Tubig, tumaan sa balde ng caustic soda. Pumatak yung tubig, nag-apoy. Hindi namin alam ang gagawin. Isipin nyo yun, working in a garments, chemical, hindi naman chemical factory, garments factory, using chemicals.
Hindi po sinasabi sa amin how dangerous those chemicals, how toxic, how hazardous. Kaklasiko, nagtrabaho sa isang battery company sa Bulacan. Malaki daw ang sweldo, okay. Nung nagretiro hayon, may mga sakit na silang lahat. May sakit na sila lahat sa baga. Kaya pag nagle-lecture ko, sabi ko, huwag kayong matuwa, malaki ang sweldo nyo, delikado naman yung buhay nyo. Tandaan po natin, hindi lang safety. Hindi lang safety ang tandaan natin ngayon. Maging aware tayo sa safety, pati sa health. Sabi ng Dolly, occupational safety and health. Okay? Sige, next slide, Marvin. Ayan, do not re-enter building pagkano ng chemical spill. Minsan, mga face mask nyo, baka hindi tugma dyan sa chemicals na nag-spill. Bibili ng mga boss mo, yung mga mumurahin lang, nabili sa bangketa, nabili sa Divisoria. Yung chemical, yung face mask ng mga kaklasiko, ang ganda ng quality, hindi na sustain, nagsara. Kasi kumalat yung mga face mask, mga PPs na mumurahin sa bangketa sa Divisoria. Pag nagkaroon ng aksidente, ayun, sino mumurahin mo? Di yung gumawa. Di po ba? Next slide, Marvin. Ayan, eto In case of severe weather, i-monitor po natin kung ano nangyayari. Anong signal na ba? Nasa na ba ang bagyo? Ako, nung nasa summer ako, talagang ano ko sa ganyan Kasi nga, yung mga biyahe namin, mga project namin sa isla. Kaya pag delikado, wala. Hindi kami pwedeng bumiyahe. And pag malakas ang talaga, I see to it, naka-life vest kami pag malakas ang alon. Diyan sa Giwan, Eastern Samar, connected sa Pacific Ocean. Hindi ako pumapayag na hindi kami naka-life vest. Importante, pag bumiyahe kayo ng bangka, mag-life vest na kayo para sigurado. Okay? Alamin nyo ang history ng flooding sa area nyo. Katulad dito sa Obando, alam namin history ng flooding. Bata pa lang kami, talagang bumabaha na rito. High tide pa lang ko, bumabaha na. Yan pinakita ko nga kanina, di ba? Nung araw, di ba? Hanggang signal number 1, 2, 3, hanggang ngayon, hanggang 5. Super typhoon, may mga super typhoon na. Sir Jay, if you can remember, 1972 ba? 70s, yung Yuling. Sir Kat, Yuling. At tanda ko, bata pa ako, nilipad yung bubong namin dito sa Obando. Typhoon Yuling. Yuling. Yes. Yuling. Natatanda yung Yuling? Yes. Yung bubong namin dito sa Obando, nilipad. Yes. Yung buong bubong. Hindi ko maano yan pero Engineer John, di ba? You're 70s. Always saying about that. Parang encyclopedia ka na. But don't you think we should not be using lagi yung resiliency? We should try to do parang innovation na halimbawa yung sinasabi mo diyan sa may BGC, di ba? Yung mga bundok diyan hinati ng diretso Kung di ba? Dapat di ba may slope? Hindi, hinati ng kinat siya yung hindi naka-angle naka-straight So I think dapat tayong gawin as tayong mga engineers, tayong mga technical people, no? Marami na nga nagko-comment dito, hindi ko lang binabasa kasi alam mo, marami na ganito. Isa lang kasi pag hindi ko binanggit, baka mawala na makinig. Si Rodolfo Trailes, he's a safety officer, watching from Apalit, Pampanga. Si April Sen Custodio, occupational safety and health practitioner, watching from Palm Power Corporation. Palm Concepcion Power Corporation. Iloilo po yan, sa Concepcion, Iloilo. Okay. Sige, go ahead. Inano ko lang yan, yung sinabi ko lang. Ayan, si Joel Elio is watching from Davao. Yes. Yan po isa sa mga mentors go ahead, sa safety. Para marami ka pang slide para natin, marami nakikinig sa atin at nanonood. Ginagalaw natin ng environment, ginagalaw natin ng nature. Isipin nyo yung mga dagat, ilog, tinatabunan natin, nire-reclaim natin. Saan pupunta yung tubig? Di maghanap ng pupuntahan niya, kaya tayo binabaha. Di ba? Kaya tayo binabaha. Anong ginagawa natin sa... tama yun. Tignan mo yan, yung reclaim dyan sa... Nakita ko yung yung folk arts. Kinukuha siya ulit. Yung mga flooring, parang hindi na nagagamit yan Hindi yung Manila Film Center. Ang bilis ginawa nun, di ba? Pumunta kayo doon. Ang dami ng mga cracks doon sa Manila Film Center. May nagmumulto na doon. Dahil di ba marami daw natabunan doon. Di ba?
Sige po, next slide. Siyempre. Ginagalaw kasi natin yung nature. Di ba? Di ba mga palaisdaan sa Bulacan yun, tinatabunan. Gagawin runway. O saan pupunta yung tubig ng palaisdaan na yun? O ginagawa subdivision. Di ba? Ang isang sikat na subdivision. Sikat na subdivision. Next slide. Sige po. Ayan. Pag severe weather, alamin natin ang evacuation routes ng mga community natin. Ayan. Portable radio, flashlight, whistle, spare batteries, emergency supplies. Ready tayo, may go bag po tayo. Tandaan po natin, go bag. Naging project nung anak ko yan. Minsan nga sabi ko, tingnan mo yung go bag mo. Baka expired na yung mga sardinas dyan, mga dilata. Okay? At pag bumaha, eto, naranasan ko. Yung electric power. Ako, tinaas ko na yung mga switch. Evacuation procedure, ayan. Di ba? Yung iba, pagbaha, ayun, lalabas pa. Lalabas pa at mag-usyoso pa sa labas. Di ba nung Christine last year, ang dami ng leptospirosis? Di ba? Nagulat ako, isang kasubdivision ko, hinahanap ko nung New Year's Eve. Asaka ko si Miko, na lepto raw. Oh. Di ba? Kasi may sugat. Tapos lulusong ka pa sa baha. O, di na lepto. Kapitbahay ko, nung undo, hindi mailabas yung kanyang Innova. Ayun, tinulong ko idalhin doon sa palengke. Usapan namin din sa bahay, ang evacuation area, yung open space sa palengke. Nung uwi ako, wala na pala yun. Naging Jollibee na. So, di ba? So, dapat po, alam natin i-manage ang crisis. Ayan, proactive crisis management activities, alam natin. Forecasting potential crisis, at alam natin, may plano ho tayo. Organize po natin lahat yan. Crisis management, importante po. Next slide. So, the best defense is a well-planned offense. Sabi ni Sun Tzu. Diba? Okay, ayan. Disaster prone ang Pilipinas. Pambihira. Ranks number 3. Diba? Ang daming disaster na dumating sa atin. Diba? Maganda yung lugar, yung bansa natin, pero disaster prone tayo dahil sa Pacific Ring of Fire nga. Sige, next slide. Ayan. O, kita nyo? Countries most afflicted by disasters. Ayun. Isa tayo sa 5. China, Bangladesh, India, Thailand, and Philippines. Ayon sa CNN. Next slide. Shout out Sir Joel Elio. Alam ako sa kanya. Top 5 disasters in terms of frequency. Ayan. Flood, fire, earthquake, landslide, tornado. Yung landslide, tornado, wala namang gano dito sa atin, yung tornado. Pero yung flood, fire, earthquake. Oh. Dapat maging ready po tayo. Maging prepared tayo dyan. Diba? Next slide, Marvin. Asa ka na, Marvin? Ayan, okay. Napakataas ng percentage ng storm. Ito nyo, may slide ako dito sa uli. Lahat ng pangalan ng typhoon for 2025, may mga pangalan na. Nung araw, ito, Sir Kat, Sir Jay, Sir Isko, babae lang ang pangalan ng typhoon. Natatandaan nyo, nung araw, babae lang. Naubos na yata pangalan ng babae. Ngayon, pangalan ng lalaki. Parang wala pang bagyong Brad Pitt. Diba? Wala pang bagyong Pitt, bagyong Isko. Wala pa. Yun ang matindi. Ayoko. Next slide. Ayan. Ranks number 1 as the most at risk to multiple types of natural hazard. Number 1 ang Pilipinas. Sad to say. It's time we invest in disaster resilience. Sige Marvin, next slide. Ayan. So classified natin ang hazards of disasters, natural hazards, or complex hazard interaction with human-induced, technological, civil, disorder, environmental. Yung natural hazards, dapat po paghandaan natin mabuti kasi alam natin nandyan yan. Diba? Ang hirap nga kasi yung environment ang ating ginagalaw. Yung mga minahan. Diba? Naku na, napakigpit nga nung DNR Pambi dun sa Leyte, maglalagay ako ng solar PV homes, pinaten pa ako ng ilang meetings. Diba? Kasi nga, na sila, sa Bohol, biglang nagkaroon ng resort. Diba? Doon sa Chocolate Hills, nagkaroon biglang ng resort. Nagulat sila. Sila bigyan ng permit dito. Next slide. Ayan po ang Pilipinas. Nasa Ring of Fire. Sa Japan, sanay na sila doon. Talagang bata pa lang, nasa mindset na nila. Na lagi may lindol dito. Pinakita,
nagbibigay ng ayuda, nakapila sila. Pinakita yung sa Pilipinas, nagbibigay ayuda, nag-aaway-away. Para sa Korea, sanay na, bata pala, sanay na kumain ng kimchi. Doon talaga nasa mindset nila. Sa Japan nga, ordinaryo sa kanila, lindol. Ordinaryo sa kanila earthquake. Diba? Next slide, Marvin. Ayan. Philippine Disaster Risk Profile. Ayan po. Around 300 volcanoes, of which 22 are active. Napakadaming bulkan, di ba? Yung Canlaon, kung kumusta na ngayon. Canlaon, Taal, Mayon. Pinatubo, di ba? Ang tagal pong dormant niyan. Pinatubo. Next slide. Ayan. Average of 20 typhoons a year ang Pilipinas, 5 of which are said to be destructive. Kaya nyo? Araw, wala namang super typhoon. Hanggang signal 1, 2, 3 lang tayo nung araw. Sige po, Sir Marvin. Ayan. So, dapat, you must be aware of our surroundings and know your risks. Involve your community, communicate with your family and school. Alam ba, pag nasa office ka, alam ba ng anak mo, ng kasama mo sa bahay, kung anong gagawin nila? Pag nasa office ka, alam nyo ba gagawin? Okay? Protektado ba sila? Meron ka bang go bag na meron kang water and food doon? Pagpunta sa evacuation area, may baong ka. Hindi yung pipila ka pa sa lugaw, nakikipagagawang ka pa. Diba? May feeding program sa barangay. Naging evacuation area. Ano yung sunog ng isang araw? May isang sunog ng isang araw sa Tondo, ang daming bahay ng nasunog, di ba? Next slide, Marvin. Ayan. Go bag. Yung emergency kit essentials, meron po ba tayong dala? Lagi sa bag natin. Yan, si Sir Joel Elio, kung mga 50,000 cash, lagi daw siya meron sa go bag niya. 50,000 cash. Ako, konti lang, mga 10,000 cash lang dala ko. Pinakita ni Sir Joel Elio yung go bag niya eh. Di ba? Ako, mga 50,000 centavos. Ako, mga signature ng mga damit ang nilalagay ko para di naman nakakaya sa evacuation area. Bottled water, canned food. Nako, ito, na-discover ko Yung mga dilata pala na easy open, napaka-importante pala niyan. Kasi nga, nung nag-undoy, dinala namin ng dilata yung kaibigan namin, kumpare namin. Wala daw siya can opener. Di ba? Kaya pala nung easy open ka, pala yan, useful kung walang can opener talaga. Di ba? First aid kit. Meron ka bang first aid kit sa bahay? Ako, may first aid kit. Dito, bumili kami ng anak ko. Di ba? Bumili kami sa Bambang. Yan, mga portable bags, backpacks, whistle, importante po, emergency blanket, garbage bag, toilet paper, poncho. Yan, kung umulan. Next. Go bag, pinaka-importante po. Ayan, ang laman ng go bag. Madaling damputin. Ano man mangyari, damputin mo, labas ka ng bahay. Diba? May first aid kit, may damit, may telas, may whistle, may flashlight, radyo. Pati nga yung mga soft copy daw ng mga documents mo, nakasave yan para ano man mangyari. Di po ba? Pera, canned goods. Okay, next slide. Yan. Go bag. So, how do you prepare? 12 ways to prepare. Make a plan. Sign up for alerts and warnings. Save for the rainy day. Ayan. Practice emergency drills. Nagpa-participate ka ba? Test family communication plan. Safeguard documents. Yung sinasabi ko meron po kayong contact number ng nearest police station, BFP, hospital. Plan with your neighbors. Alam niyo kung saan ang yan. So, make your home safer. Know evacuation routes. Assemble or update supplies. Get involved in your community and document and ensure properly. Next slide. Ayan. So, mitigation. Ayan. Preparedness, response, and rehabilitation. Diba? Prepared tayo, nag-response tayo, na-rehabilitate, na-mitigate. Ayan. Okay? May healing, repair, reconstruction. Back to normal. Diba? Iba dyan, nagka-trauma. Diba? So, ayan. Yung mitigation na importante. So, hard risk management, regulations, codes, legislation, structural measures. Dapat alam po ng lahat yan. Okay? Next slide. Importante yung sinasabi ko from the very beginning. Una, topic ko sana, earthquake preparedness. Sabi ko, emergency preparedness para covered pati typhoons and storms, floods. Diba? Mga advocacy, education training. Importante, education training, tsaka resources.
Meron tayong manpower, materials, methods, machines, and of course, money. Diba? Next slide. Ayan. Ayan. Meron po tayong fire brigade team dapat. May fire brigade team tayo sa ating barangays, sa LGU, sa opisina. Sige, tuloy-tuloy na to slide na to, Marvin. At hindi natin elaborate masyado. Ayan. Mag-organize tayo ng fire brigade team. Sige, ayan. Requirement po yan ng BFP. Meron kayong fire brigade team. Alam nila ang paggamit ng fire hose. Kung meron kayong fire hose, paggamit ng fire extinguisher. Ayan, nagle-lecture po kami ng ganyan. Alam natin, nakasad sa RA 9514. Okay? Kung kayo magtatanong ng fire extinguisher, saan bibili? Saan bibili, Sir Brad Pitt? Sa BFP daw magtatanong. Para bigyan certificate. Ako, baka makakuta ko dito. BFP, hindi ako nagsabi Ayan, may fire brigade concept and organization kayo. Next slide. Mag-establish kayo ng ganyan. Okay? Kasi, ayan, maraming objectives po ang fire brigade. Nagkaroon po ng sunog nung 90s. Nagpa-practice kami ng fire brigade competition. Nagkaroon actual sunog sa Kupang, Muntinlupa. Kami nasa Buli. Kami po ang nakapatay ng sunog. 1998. 1998, tagal na. Kami po ang nakapatay ng sunog. Nabigyan kami ng award ng BFP, pati ng National Fire Corps, nabigyan kami ng award. Yung fire brigade team namin. Sabi sa inyo, inaagaw ng mga tao yung aming mga fire extinguisher. Dala namin host, di namin alam. Bahala na kung saan kabit doon, kung may fire hydrant doon. Ayun, pinakabit kami doon sa Amcor Anam. Nandun pa ba yung Amcor Anam sa Sukat Exit? Kinabit doon. Kami po nakapatay ng sunog. Nakita ko po doon, yung release ng tren, nag-warp. Dumating yung aking kumpare from Metro South, PSI Metro South, si Danny Cabrera, which is nag-retire na sa General Danny Cabrera. Sabi ko, pare, tumawag ka sa PNR, baka may dumating na tren. Nag-warp yung kitang-kita ko, nag-warp po yung relays. Dahil may malaki sunog nung nangyari nung araw sa Kupang Muntinlupa. Sunog sa relays. parang palabas sa Channel 7 yun. Next slide. Ayan, nag-evacuation drill yung mga bata, tinuturuan. Evacuation drill, importante po. Kasi baka magkaroon ng stampede. Kaya i-train natin ang mga empleyado sa ating mga opisina kung paano ang maayos na evacuation drill. Okay? Ayan, may mga evacuation procedures tayo ibigay sa kanila at turuan natin paano hindi magtatakbuhan. Magkaroon ng stampede. Kung 22nd, 25th floor, good luck. Diba? At pag na-evacuate, walang babalik. Yung ERT lang at security ang babalik para checkin po. Baka mamaya merong naiwan sa building. Okay? Kung naiwan nga yung mga boss natin na pasaway, babalikan pa ba natin? Yun ang tanong. Well, ako, babalikan ko pa. Hindi, mabait yung mga boss ko ngayon. Next slide. Ayan po. Ayan, evacuation map. Pag nasa isang lugar tayo, nasa building, nasa floor, ayan, alamin niyo po yung mga ganitong evacuation map. You are here. Ayan, nandun daw ang first aid, nandun ang fire extinguisher. Alamin niyo po ang fire exit. Natatanda ko nung araw, mga safety officers kami, nag-safety audit kami sa Mindanao, sa Iligan, mga Agus Plan, Serkat. Tapos pupunta kami ng Pulangi, nag-KTV kami sa Davao, KTV. Magsisingalong kami at inom ng ilang boteng beer. Abay, mga kasama ko safety officer, tinignan ang mga fire exit, ang mga fire extinguisher. Sabi ko, tayo ba'y kakanta o mag-ano dito? Aba, siyempre, tingnan natin ang mga fire exit. Tama nga naman, di ba? Next slide. Ayan, matatapos na po ito. Ayan, alamin natin ang rule ng fire safety measures, means of egress. Ayan, yung mga basic information, mga fire exits, first aid kit, emergency lights. Tingnan po natin kung nagpa-function, Pag nag-fire drill kayo, ayan kami na-discover namin, may mga hindi na pala nagpa-function. Doon sa hospital sa BGC, sinama ako, mag-check. Yung pala, hindi nila abot yung emergency light. Patangkad po ako abot ko. Ayan, may dala pa akong board. Kasi hindi ko rin maabot. Sina-check sa ilalim, may pipindutin ka doon para umilaw. Okay, next slide. Ayan po. May evacuation plan ang inyong mga buildings. Ayan. Parang sa Glorieta 3 to. Ayan. Glorieta, baka naman. Di mo ba? May evacuation plan kayo sa mga buildings nyo. Okay, next slide. Marvin. Ayan. Fire evacuation plan, Manila Domestic Passenger Terminal. Ayan, pati fire department ng Ayan, shout out daw. Ferdy Agtarap, shout out. Siya po ang chairman ngayon ng Safety Technical Division ng PSME. Firefighting decision criteria. If in doubt, evacuate.
Ayan. Ako kahit mahinang sunog, mahinang lindol, konting evacuate tayo kako. Ba, kung sumunod dun, malakas na, di ba? Next slide. Matatapos na po ito. Ayan. So, are you and your family prepared? Meron ka bang emergency plan, designated meeting place, survival kit, okay? Ability to survive on your own for at least 72 hours? Out of town contact, relative, family member, pag nagkahiwa-hiwalay kayo, makokontak ba? Remember ha, baka pati mga cellphone nyo, wala na rin mga mga signal. Bumagsak na yung mga tower ng Globe, Smart. Hindi natin masabi. Meron ka bang first aid training? Ayan, ang mga pangalan ng bagyo sa darating sa taong ito, wala pa, nakahanda na mga pangalan. Si Auring, kaya na nga dati si Auring at si Bising, si Krising. Huwag sana sila mag-abot-abot. Kasi last year nga, merong nasa Luzon, may nasa Visayas, pila-pila. Kung natatandaan nyo, pila last year. Nasa Samar ako, sabi ko, iba yung bagyo nyo, iba yung bagyo namin dito. Kiko kayo, iba yung may Opel pa, di ba last year? Ayan, nakahanda na yung mga pangalan ng bagyo for this year. Next slide, Marvin. Matatapos na po ito. Ayan, alam natin ang gagawin pag nagkaroon ng baha. Kami dito sa Bundol, lumaki na kami sa baha, alam namin gagawin. Di ba? Before, during, and after. Ayan. Yung mga sasakyan nyo pala, pag nalubog na ba, tanggalin ang terminal ng battery. At pag wala ng tubig, huwag nyo kaagad paandarin niya. Pacheck nyo muna sa mga mekaniko. Ako nga, pagbalik ko dito, galing Samar, sabi ko sa anak ko, gano'n inabot ang tubig? Ako, hindi na naligtas. Kalahati daw ng gulo. Di pinabuksan ko yung gulong ng motorsiklo ko tsaka nung crosswind. Di ba? Yan po. Ayan. Shall we call a superhero to save Metro Manila from a 7.2 magnitude earthquake? Ayan. Tignan nyo, ang ganda lalaki ni Captain America. Parang kahawig ko. Next slide. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking short presentation. Pinaiksi ko pa ito kahapon. Di ba ba? Maraming po salamat, Sir Jay at Sir Kat. Sir Isko. Well, that was very, very informative, and the intensity, the dedication, the commitment to safety was there. Engineer John Francisco, and I would like to thank Engineer Ramon Pesting Solis for giving me your name, because it was really, I am speechless, Brad Pitt, si Kat Lungari, nag-overtime tayo, but it's worth it. So, sobra na tayo, overtime na tayo. Parting words, Kat Lungari, the floor is yours, and then Engineer John, and then me, and then we say goodbye and have a weekend. Yeah, Kat, ikaw na. Yeah, maraming salamat, John. Sa iyong mga kahit mahaba, marami kaming natutunan in terms of emergency na preparedness. And I think you will continue to be an advocate of safety, not only in NPC, but to others na mga communities. Salamat po. Pag napunta po kayo sa head officer, hanapin niyo ako. Yeah, pag napunta po kayo sa head officer, hanapin niyo ako. Nandun ako sa second floor. Si Sir Jay, high school classmate po kayo ni Paring Monsolis. Paring Monsolis is Board of Mechanical Engineering. Kumpare ko po yun. Salati kami sa Metro South. Salamat po. Okay, sige. Maraming salamat, John. Tinanong ako ni Marvin sabi niya, abutin daw ng overtime. Walang problema. Parting words, Engineer John. So, maraming salamat po sa pag-invite sa akin, at sana po, yung mga nakinig ngayon, si Sir Joel Elio, Sir Perdi Agtarap, excuse me, kanina lang kasi binigay sa akin yung link, so naibigay ko sa mga kaibigan ko, tsaka sa mga fans ko. So, anyway, tinawagan ako ni Marvin 2 days ago lang, pero at least naayos ko yung aking presentation. Napaiksi ko. Mahaba nga ito eh. Di ba? Alam niyo, malaki-laki na rin ang ko dyan. Kinita ko. Hindi. Biro lang. Very informative. Very anytime informative. We will call you again, Engineer John. Anytime po, yung mga nakikinig. At kami naman, alam mo, nasa national power ka kami. We rig position transformers. Meron kami mga low bed, meron kami mga jack, may mga crane kami. Papatawagan kita kay Marvin. But anyways,
Extension na tayo. We all need to rest. Nagpahinga na sa una si Brad Pitt. Dito si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe. Bye-bye. Maraming po salamat. Maraming po salamat Maraming sa lahat salamat ng po. mga nakinig at nanood. Thank you po. Thank you po. Stay safe, Thank you po, everybody. Marvin. Maraming po Sir. salamat. Salamat. Anytime. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Sir Kat, nandito pa tayo. Pag napunta kayo, head officer, punta kayo, daanan niyo ako sa second floor. Pag napunta kayo kay Sir Nani. Okay, thank you po. Maraming po salamat. Salamat po. Sir Marvin, maraming salamat. Okay, thank you po.